Sige, Sige. ngayon na lang, mag-ano tayo sa Word of God ngayon mga kapatid. Okay. Kasi ito po yung ano natin ngayon. Man of God, nakdong kagapi, basahin mo doon. Ang verse natin ngayon is nandyan sa Ezekiel chapter 36, verse 24 to 28. Hallelujah. 24 to 28. Naka-ready na yung kanina doon sa doon sa ginamit kong live, nag-change phone ako. Naka-ready na sana niya. Sige lang. Mabilis na naman tayo. Open natin. Okay. 36, 24 to 28. Hold on po. 28. Yun ang message ni Lord natin ngayon. Lahat ng mga listeners ngayon, hallelujah. Pakainin natin ng Word of God ang ating mga kaluluwa. Hallelujah. Alright. Ezekiel 24 to 28. Ito sinasabi. Thank you, Lord, for your word. Sapagkat kukunin ko... 36, 24 to 28. Yes. Oo. Ito, sinasabi dito. Okay. Sapagkat kukunin ko kayo sa iba't ibang bansa at pababalikin ko kayo sa sarili ninyong lupain. Wiwisikan ko kayo ng malinis na tubig nang maging malinis kayo sa lahat ng karumihan ninyo at hindi na kayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ika-26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu at ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko't mga tuntunin. Titira kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Magiging mga mamamayan ko kayo at magiging Diyos nyo ako. Yan ang sabi. Thank you, Lord, for your Amen. words. Praise God. Now, ito po yung mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Tinipon tayo ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ito po ang message sa verse 24. Hallelujah. Sa verse 24, sabi dito, I will show how holy my great name is, the name on which you brought shame among the nations. And when I reveal my holiness through you before their very eyes, says the sovereign Lord, then the nations will know that I am the Lord. Hallelujah. Amen? Amen. Praise God. Mga kapatid, ito po yung verse na ito po ngayon nga, gigather tayo niya lahat ngayon. Hallelujah. Yung mga man and woman of God, lahat na nandyan sa Pilipinas, lahat na andito sa Germany, lahat na sa iba't ibang bansa, sa Hawaii, sa North Carolina, sa San Diego, sa USA, sa California, sa Israel, lahat ng bansa, mga kapatid. Tinipon niya tayo, ito po, explain nyo, tinipon tayong lahat na upang makakilala tayo sa Panginoong Jesus. Amen? Praise God. Ito po yung verse ngayon na pinagtagpo tayo niya. Dito po ang Alpha and Omega Radio Online Digital Gospel, mga kapatid, na pinagtagpo. Tinipon niya tayong lahat ng mga kapatiran na hindi tayo nagkilala personal, but ang Lord ang nagtipot sa atin upang mag-isa tayo at mag-share sa salita ng Diyos. Amen? Praise God. Hindi iba't ibang bansa, lahat ng bansa, tinipon tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya itong Alpha and Omega Radio Online, pinupo ito ng mga man and woman of God. Mga kapatid, I remind you, ano ko sa inyo na hindi po ito ang Alpha and Omega Radio Online, wala po itong connection sa Kappa Ministry. Amen? Amen. Yung Alpha and Omega, binuo po ito ng mga man and woman of God. Ang iba hindi member sa Kappa, ang iba member sa Kappa. Pero binuo tayo dahil po dito po ang pagtuturo sa salita ng Diyos araw-araw. Kaya mga kapatid, ito po yung verse ngayon na we are gathered together in one place. Gather tayo ng Panginoon, mga kapatid, upang tayo ang magtipon through Alpha and Omega Radio Online. Kaya sad to say minsan na masaktan tayo dahil po may mga pagyayaring hindi natin makasahan, pero po normal lang yan, mga kapatid, na minsan magkaroon tayo ng confusion. Bakit po hindi na nagbukas yung Alpha and Omega? No. Ang Alpha and Omega is owned by God.
si Lord ang may-ari ng Alpha at Omega Radio Online dahil ang gospel. Ginamit lang ng Panginoon kung mga man and woman of God. Ang reveal ni Lord through the woman and man of God, through i-acknowledge ko talaga yung nagbuo ni Alpha and Omega, sila Sister Elsa Sampon, Sister Melody Ichagir from Switzerland, Sister Juliana Bertonasco, man of God, Bong Tagaki, sila ang nagbuo itong Alpha and Omega. Ang lahat tayo ay nag-cooperate dito. Hallelujah. Nagkaista tayo dito. Ginamit sila ng Panginoon. Kaya walang hadlang ang diablo na makapastop sa Alpha and Omega ministry. Ito po yung ministry ng Panginoon, mga kapatid. Kaya minsan, merong mga trials, meron tayong mga, tumingin tayo sa mga hindrances, but because of our Lord Jesus Christ, pwede na ma-stop yung pag-preach sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, salamat sa mga buhay ng mga man and woman of God na nagbuo sa Alpha and Omega dahil po ni-reveal po sa kanila itong Alpha and Omega, the beginning and the end. To know Jesus and make Him known. Yeah. Kaya ito po ang, to know Jesus and make Him known. Ito po ang mission and vision ng Papa. Ito po ang vision ng Papa. To know Jesus and make Him known. Kaya andyan sa Ezekiel chapter 37 verse 1 to 12. Diyan yung nakatumbok yung prophecy ni Propeta Ezekiel. Andyan man of God sa Ezekiel. Kasi po meron pong mga tao na alive physically but dead spiritually. Kaya binuo itong Alpha and Omega Radio Online dahil po dito po mapakain natin yung mga kalansay. Ibig sabihin yung mga kalansay. Malnourished na mga kaluluwa. Hallelujah. Ito po yung Ezekiel chapter 37. Ibanggitin ko yan. Ako lang. Konti lang. Ezekiel 37, 1 to 12. Mabasa natin na yung mga kaluluwa na mga malnourished. Hallelujah. Yung mga bones na mga malnourished. Kaya nabihan si Propeta Ezekiel ni Lord na pinakita ni Lord kay Propeta Ezekiel na ito po yung mga tao, mga bones, mga kalansay na spiritually dead. Yun mga kapatid, ito po ang layunin ng Alpha and Omega na to know Jesus and make Him known. Kasi pag hindi tao sa buong mundo ang Panginoon, tayo ay mga kalansay, mga malnourished tayo dahil po hindi napakain ang mga kaluluwa natin sa salita ng Diyos. Kaya blessed tayo mga kapatid na andito ang Alpha and Omega Radio Online. Dahil po kahit andito lang po tayo sa bahay natin, mag-load lang po tayo, makarinig tayo sa ang Diyos via Alpha and Omega Radio Online. Amen? Amen. Praise God. Kaya mga kapatid, ito po ang message ni Lord. Yung mga yung spiritually, mayroong mga taong spiritually dead. Alive physically, but spiritually dead. Ito po yung chapter 37, verse 1 to 12. We are physically alive, but spiritually dead. Kaya, hindi mabuhay ang tao sa tinapay lamang mga kapatid. Tumala sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya mga kapatid, kung pinakain natin yung mga physical natin araw-araw, 3 times a day, may merienda pa, mataba yung katawan natin, masyadong mataba na. Pero kumusta yung kaluluwa natin? Para tayong andyan sa Ezekiel. Amen? Ezekiel chapter 37, para tayong mga malnourished. Kaya sinabihan si Propeta Ezekiel sa Panginoon na pinakita yung mga bones, yung mga dead na mga bones, na ito po, binuhay ng Panginoon, yung mga bones na yan. Binuhay ng Panginoon. In what way na buhayin natin ang mga bones na malnourished? Through feeding the Word of God. Hallelujah. Intindihan ba natin mga kapatid? Hallelujah. Amen? Praise God. Yun. Buhayin tayo ang ating mga kaluluwa through the Word of God. Through feeding the Word of God. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magsawang, magkinig, mag-give Alpha and Omega Radio Online. Hallelujah.
Kaya ito po yung message natin ngayon na ang Alpha and Omega Radio Online binuo ng Panginoon. Kaya walang rason, walang karapatan ang diablo na pasarlado ang Alpha and Omega Radio Online. This is God's ministry. This is God's ministry. I declare it in Jesus. Yeah. Maraming mga kaluluwa na nangailangan ng Word of God through Alpha and Omega Radio Online. Kaya na-touch talaga ako sa mga taong mag-message na ano ba yung Alpha and Omega Radio Online? Na ano na kami, na-revive kami sa Alpha and Omega Radio Online. Meron po nag-PM sa akin, backslider ako ma'am. Pero na-revive ako, na ako sa Alpha and Omega kasi nag-view ako palagi, nag-follow ako sa Alpha and Omega. Di ba? Paano tayo? Saan yung mga kaluluwa? Hallelujah. Tayong mga man and woman of God, accountable tayo. Kung hindi natin makatuloy ang Alpha and Omega Radio Online Ministry, mga kapatid. Ito po ang the best ministry. Bakit po? Buong mundo ay ma-reach out sa Word of God. Hindi lang church. Buong mundo ay ma-reach out sa Word of God. Kaya mga kapatid, ito po yung ministry ng Panginoon. Kaya, please help us to pray, mga kapatid, mga viewers, mga listeners. Please help us to pray, Kappa members. Please help us to pray and support the Alpha and Omega Radio Online. Kasi ito po yung ministry na ang mga kaluluwa natin ay mapakain araw-araw sa salita ng Diyos. Hindi po lang ang mga katawan natin ang patabain natin, pakainin natin ng mga material foods, but above all, our spiritual aspect na yung kaluluwa natin, kailangan yung salita ng Diyos, mga kapatid. We should be in balance. Both soul, spirit, and physical, and body. Hallelujah. Yun, mga kapatid, i-balance natin. Hindi pwede na mataba tayo, ang katawan natin ay mataba at masakitin. Kaya ngayon, mga kapatid, alam niyo mga kapatid, sabi ko sa inyo, yung mga matabang katawan, mag-prayer and fasting kayo. At mag-ano kayo sa Panginoon, pakainin niyo yung mga kaluluwa natin. Hallelujah, hindi lang yung katawan natin. Araw-araw kumakain tayo sa McDonald's, araw-araw kumakain tayo sa Jollibee, araw-araw kumakain tayo sa masarap na pagkain dyan sa mga mahaling restaurant. But ang kaluluwa natin ay Busog ka. kalansay. Hallelujah. Yun mga kapatid, salita ng Diyos, importante. Sa bahay mo, mag-view at sa Alpha and Omega Radio Online. Kaya man and woman of God, accountable tayo kung hindi tayo mag-pray sa ating araw-araw sa Alpha and Omega. Amen? Praise God. Yun po yun po salita ng Panginoon tayo. Hallelujah. Kaya we are obliged to feed the hunger. The hunger in spirit. Hallelujah. Not only in body, but hunger in the spirit. Hallelujah. Amen. Sa verse 25, sprinkle clean water upon you. Sabi dito, 25, verse 25. Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. Your faith will be washed away, and you will no longer worship idols. Hallelujah. Idols. Mga kapatid, explain ko yung idols. I-cleanse na tayo ni Lord sa water, living water. Ito po ang living water, the Word of God. Na-cleanse na po tayo. Na-accept na natin si Jesus, na-receive na natin si Jesus sa ating mga puso. Na-cleanse na tayo. Hallelujah. Amen. And ang idols na sinabi dito mga kapatid, hindi lang yung pagsasamba ng mga idol, yung mga rebulto. Hindi lang yun mga kapatid. Ang another idols natin, hindi tayo halimbawa, hindi tayo makapag-serve sa Panginoon dahil po, hindi tayo makapag-serve sa Panginoon dahil po may trabaho tayo, dahil po may marami tayong trabaho. That is your idol. Kailangan yung time natin sa Panginoon. Yung idol natin, tayo makapagpa sa church dahil may anak tayo na binantayan, may mga tayo, may gusto tayo na hindi maiwasan, hindi maiwanan. Yun ang idols natin. Hindi lang yung rebulto ha, mga kapatid. Hindi lang yung rebulto ang idols. Maraming idols. Yung idol natin na hindi sa Diyos, hindi makaserve sa Panginoon dahil hindi maiwanan yung negosyo. Yung idols natin hindi makapag-serve sa Panginoon dahil po busy araw-araw. That is your idol. Hallelujah.
Hindi makapag-serve sa Panginoon dahil maraming hindrances ang mga idols natin, mga kapatid. Kaya mga kapatid, bigyan natin ng time ang Panginoon upang ang ating mga kaluluwa ay ma-feed sa Word of God. Upang ang ating mga kaluluwa ay hindi magiging kalantay. Amen? Amen. Hindi magiging payat. Kaya yun, ang mensahe kayo mga. We are cleansed through the Word of God. After that, maraming idols sa buhay natin. Hindi lang ang idols. Sabi ko sa inyo lahat mga, hindi tayo magsimba o bulto ay idol. Maraming idol sa buhay natin. Mga born again Christian, may mga idols pa rin. Hallelujah. Yung hindi makapag-serve na Panginoon dahil po busy sa mga ano. Maraming pinabisigan. Yun ang idols natin. Hallelujah. Praise God. Sa verse 26, sabi ng Panginoon dito, sa verse 26, Ezekiel chapter 36, verse 23, sabi ng Panginoon, and I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take on your stony, stubborn heart, and give you a tender, responsive heart. Amen? And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart, and give you a tender, responsive heart. Amen. Now, sabi ng Panginoon, i-remove ang magbigay siya sa atin ng new heart and new spirit. Yung stubbornness, yung matigas na puso natin, palambutin niya ni Lord, mga kapatid. Now, challenge ngayon. Sabi ng Panginoon, I will give you a new heart and a new spirit. But palambutin ni Lord yung mga matigas na puso natin. Now, sino man nagmatigas na puso? Yung matigas na puso na hindi makinig ng Diyos, ayaw makinig ng salita ng Diyos, ayaw wala salita ng Diyos dahil sa stony heart. But the Lord says, now is the day of salvation. Today na mga kapatid, ayun na ang day of salvation. You hear the word of God right now. This is now the day of salvation. If you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Kaya mga kapatid, challenge. Sabi ng Panginoon dito sa 26, I will give you a new heart. I will give you a new spirit. Hallelujah. Praise God. Now, sa lahat ng nag-view sa Alpha and Omega for how many months, mga kapatid? Siguro na-absorb na natin yung Word of God. Hindi lang tayo nanatili na walang faith sa Panginoon. Kaya na-receive na natin ang Lord and Savior Jesus Christ. Kasi dito na tayo nagsubaybay, follower tayo sa Alpha at Omega. Now, ang mga kaluluwa natin, pinakain natin araw-araw. Kung nagsubaybay ka, kung nag-view ka palagi sa Alpha at Omega. Now, dito po, sabi ng Panginoon, I will give you a new heart and a new spirit. Now, i-challenge ko ngayon, hindi po ito, mga kapatid, itong new heart, kung wala kayong faith dati, mayroon na kayong faith ngayon. Kung stony heart ka dati, meron na kayong a tender heart ngayon. Yan po ng Panginoon. Now, dito po isingit ko yung I hope na maintindihan nating lahat ng mga viewers, mga listeners, kung pag-follow ka sa Alpha and Omega, I hope yung puso ko ngayon, palambutin mo ang Word of God. Now, ito po ngayon, i-challenge ko kayong lahat. You are now given by God a new spirit and a new heart. A new heart and a new spirit. Halimbawa, dati dalok ka, greed ka, madamot ka, pero ngayon hindi ka na madamot dahil po tender heart ka na. Kasi alam mo na kung ano yung pagdadamot ka, kapwa-tao, magtulog, magbigay. Yun, dito, new heart and a new spirit. Now mga kapatid, i-challenge ko sa ating lahat. Yung tatanggap lang sa word na ito ngayon. Praise God. Hallelujah. Praise God. In the name of Jesus. Through the help of the Holy Spirit. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, I will give you a new heart and a new spirit. Now, meron lang po kami sa lahat ng viewers natin na naniwala sa Word of God, na nag-follow kay Jesus Christ, na born again na. Hallelujah. Ngayon ay challenge, kung hindi pa para
kung nagduda ka pa sa Word of God, okay lang mga kapatid. At dito sa verse na ito, i-challenge ko ang lahat ng mga listeners, mga viewers, mga OFW na nag-view, nag-follow, nagwala sa salita ng Diyos. I-challenge ko pa tayo ngayon through giving. Because God gave us a new heart. I hope hindi po ninyo ma-misinterpret. Kasi ang ministry mga kapatid, ito pong example, ito pong Alpha and Omega Radio Online mga kapatid, nangangailangan ng both spiritual and material. Hindi makapag-operate, hindi makapag ang Alpha and Omega kung walang man of God dyan, kung walang mag-host sa program sa pagturo sa salita ng Diyos. Now, sa ilang buwan na kayo nag-follow sa Alpha and Omega, those who commit hindi ako magpilit sa inyo. Ito po ang revelation ng Panginoon sa akin. Last week na, nireveal ko ito sa Panginoon sa akin at umiyak talaga ako sa Panginoon dahil po minsan ang ministeryo makulangan sa financial resources. Normal po mga kapatid na ang tao, ang lahat ng gawain natin mangangailangan ng financial aspect, financial. Hallelujah. Kaya challenge po ito. If you are now given by God a new heart and a new spirit through following Alpha and Omega Radio Online, I challenge you to be a sponsor of our Alpha and Omega Radio Online. In what way mga kapatid? Expression natin sa ating pag-serve sa Panginoon, expression natin sa pagtanggap natin sa Panginoon, expression natin na paano tayo pinagpo sa Panginoon, expression natin paano tayo pinagaling sa Panginoon through giving our financial resources. Any amount, any cents na mabigay natin sa radio station Alpha and Omega, dahil po mga kapatid ko, ang radio station ay nangangailangan tayo ng kuryente. Kung walang kuryente, hindi tayo makapag-live dyan. Kung walang internet connection, hindi po tayo makapag-live dyan. Hindi po tayo makapuro sa salita ng Diyos. Kung walang gasolina yung mga motor ng Man of God, hindi makaandar yung motor papuntang radio station upang magsalita ng Diyos. So please, harden not your heart right now in the name of Jesus. Kung binago kayo ni Lord, yung new heart na binigay ni Lord sa inyo ngayon, yung new spirit na binigay ni Lord sa inyo ngayon, please, you will be one of the sponsor of the ministry, mga kapatid. Pag-ano tayo, kahit sense mga kapatid, bilang expression, bilang pagpasalamat natin sa Panginoon, na binuhay tayo, binigyan tayo niya ng lakas upang makapagtrabaho at makagay ng pera. Now, bigyan natin yung para sa Panginoon mga kapatid. Hindi yung masama. Hindi ako pumilit sa bawat isa na nakinig ngayon. Hindi kita pipilitin, but I know na you will convicted by the Holy Spirit. Amen? So, nangangailangan talaga yung radio station natin. Be a part of our radio online ministry. Once na part kayo sa radio online ministry, mga kapatid, the more blessings, the more showers of blessings will be added unto you. Kaya mga kapatid, ito po lang po yung challenge. I hope hindi natin po ito ma-misinterpret mga kapatid. Any amount from your heart na masayahin ka na magbigay sa 2 Corinthians chapter 9:27, God loves chapter 9 verse 7 verse 9 yan. God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Ang Diyos umiibig sa masayahing magbigay. Hallelujah. Hindi pilitin natin yung post. Kung ayaw ninyo magbigay, huwag magbagot-bot, huwag magmurmur. Tahimik lang tayo at mag-pray sa Panginoon. Kasi ito po yung ministry ng Panginoon, mga kapatid. Any sense we appreciate, we will give thanks to the Lord. Any sense that you can contribute or you can contribute on our radio online ministry, mga kapatid. Kasi lahat ng mga woman of God nag-anulid tayo. That is, i-call natin yan na love offering. Yung love galing sa puso yan, mga kapatid. Kaya kung
Kung binigyan kayo ngayon ni Lord ng new spirit and a new heart, we must be a part of God's ministry. In which the Alpha and Omega Radio Online palaging nagturo araw-araw sa salita ng Diyos upang reach out ang buong mundo salita ng Diyos. Mga kapatid, yun ang challenge kayo. I hope na i-open the Lord ang ating mga puso ngayon through giving our financial resources. Amen? Alam niyo mga kapatid, hindi tayo makapagtrabaho kung hindi tayo binigyan ng lakas ni Lord. Hindi tayo makagain ng pera kung hindi tayo binigyan ng lakas ni Lord. So ang expression natin, ibalik natin sa Panginoon ang pagpapalamat through giving our finances. Never mind kung hindi kayo makapag-preach ng gospel. Maraming nag-preach ng gospel. But yung financial nyo na itulong sa Alpha and Omega Radio Online, that is one way that you are a part of God's ministry. Tingnan nyo mga kapatid, mag-umpisa kayo sa pag-give financially, i-bless tayo ng Panginoon. Tested and proven ko yan mga kapatid. If your heart is willing to give and love to give the ministry of God. Amen? Hindi tayo mapilit. At yun lang, yung galing sa puso talaga mga kapatid. Hallelujah. Mga OFW, I challenge you. Kasi nangangailangan tayo ng financial sa Hindi makapag yung mga man of God na walang, dapat pamirindahin pa natin sila dyan. Kasi pag gutom ang servant ng Lord mga kapatid, hindi yan makapagturo sa salita ng Diyos. So ipamirinda din natin sila. Hallelujah. Di ba? Hallelujah. Ipamirinda sila, din natin sila. Kasi araw-araw tayo nag sa salita ng Diyos. So, bilang expression ng mga puso natin mga kapatid, I know, na binigyan na tayo ng new heart and a new spirit. Na once new heart na tayo, kung dati tayo dalo, o dati tayo greed, dati tayo madamot, ngayon magbigayan na tayo. Hindi na tayo greed. Hallelujah. Kaya here, be a part of the ministry. You are the one sponsoring sponsoring our ministry. You are the one, our sponsor in the Alpha and Omega Radio. Amen? Challenge yan mga kapatid. I will pray to those who responds right now. The call, that is the call of God in your life. Ang pagbigay mga kapatid, calling yan. One way yan na you have the gift, you have the ministry gifts of giving. Once you have the gift of giving, i-bless tayo ng Panginoon. Hindi nagtingin ang Panginoon kung anong amount, kung ilang amount na binigay mo. Hindi yan tiningnan ng Panginoon. Yung tiningnan ng Panginoon is yung puso mo. Yung expression ng puso mo, kung masaya ka pa na nagbigay. Amen? Pero hindi ka masaya magbigay, na nag-murmur ka, huwag kang magbigay. Amen? Huwag kang magbigay, please. Hindi ka i-bless ni Lord. Pero kung masaya ka magbigay, pusang loob ka magbigay, na masayahin ka magbigay, i-bless ka talaga ni Lord. Basahin nyo, Luke chapter 6:38. Basahin nyo yan. Hallelujah. Luke? Yun ang verse natin ngayon. Luke chapter 6 verse 38. Basahin mo yan, Sir Bong. Okay. Hallelujah. Hold on. In Tagalog, it's Lucas 6. Okay. Yes. 6:38. 6:38. Okay. Hold on, kapamilyahon natin. Basahin natin Tagalog dito ha. Luke 6:38 in Tagalog. Ito sinasabi. 6:38. Okay. Kaya lang. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Ayon. Lucas 6:38. Diba? Praise God. Tingnan niyo mga kapatid, narinig ba ninyo ang salita ng Diyos? Kaya challenge po ito. Hallelujah. This is the word of God mga kapatid. Hindi po ito galing sa akin. Galing po sa Panginoon. At thanks God naman may nag-response na mag-sponsor sa Alpha and Omega Radio Online. Kasi mga kapatid, ang mga man and woman of God, meron din, parami din kaming mga extension ng mga ministries. Hindi lang yung Alpha and Omega. Kasi i-challenge ko yung mga lahat ng mga viewers and listeners natin dito. Be a part of this ministry mga kapatid through sponsoring. Sponsor kayo. Love offering. Sponsor ha. Hindi kayo pinilit.
sponsor lang kayo kasi nangangailangan din tayo ng financial, di ba? Am I right? That is biblical mga kapatid. Luke 6:38. Basahin nyo lang yan. And then, hindi nangangailangan ang Diyos ng nilibong piso ang kailangan ng Diyos. No. Basahin nyo sa Mark chapter 12. Basahin mo nga, Sir Bong. Mark 12 chapter 12.